Oy, Pilipinas! Sa mga ka-coffee natin na nakikinig po sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Diretso tayo sa ating talakayan. Abay, sinimulan na po ang demolition job sa Tulfo Brothers, particular po kay Sir Erwin Tulfo at ganoon din po kay Senator Raffy Tulfo. Aba, binira na ng binira. May makikita tayo ka-coffee sa YouTube, may makikita tayo sa Facebook at kung ano-ano na po yung ginagawa nila para sirain ang magkapatid na Tulfo, si Sir Raffy at si Sir Erwin. Bakit? Anyari? Threatened ba kayo? At alam mo kung ano yung ginagawa nila dito? Kung ano yung ginawa nila kay PBBM, kasi nakikita ko mga Sara supporters din yung naninira Kung ano yung ginawa nila kay PBBM, yun din ang ginagawa nila sa magkapatid na Tulfo. Yung recycled issues, ganyan ginawa nila kay PBBM Mga lumang issues, di ba? Issues, ilang taon na nakalilipas, yan, binabalik na naman nila. Paulit-ulit sila dito para ibagsak itong magkapatid na Tulfo. Bakit? Si Sir Erwin, number 1 sa senatorial race. Si Raffy Tulfo, number 1 din sa presidential race sa 2028, bagamat malayo pa po yan at sabi niya hindi siya tatakbo, number 1 siya. Mauungusan si Sara Duterte, kaya itong mga kampon, actually galing din sa mga DDS itong mga to, nagsimula na ng kanilang demolition job. Ibagsak na itong magkapatid na Tulfo. Halimbawa, ito, sige. Nasa politico.com, mamaya politico din, pag-usapan natin yan. Tingnan mo, caption, no? Great pretender with exclamation mark. Erwin Tulfo reportedly faked identity to obtain and keep US citizenship for 20 years. Ito ay solusyonan na ito. Tawag dyan, yung allegiance niya, ang tawag natin dyan, itinakwil niya na yung kanyang US citizenship ni Tulfo. Pero bagamat ganun pa man, hindi po siya lumusot, hindi siya na-appoint o hindi siya na-confirm sa pagiging kalihim ng DSWD. Kumbaga, yun yung consequence nun. Hindi siya binigyan ng confirmation ng Committee on Appointments. Ito naman, ang masaklap dito sa mga bitter, ang ginaganti sa kanila dito serbisyo. Tama, magandang revenge pala yan Gantihan mo ng serbisyo. Halimbawa, dito rin sa politico.com, si Tulfo, Raffy Tulfo naman, Action Man, Raffy Tulfo vows to help Filipinos in need. Yung reklamo ninyo, yung mga bash ninyo, serbisyo ang hinatid. Ito pa, Manila Times, Tulfo wants solo parents welfare law amended. Makikinabang dito ang mga solo parents. Alam mo kung bakit lamang ang Tulfo Brothers sa ibang mga politiko? Kasi mga politiko pare-parehas naman yan, ka-coffee. Wala namang perfect na politiko, di ba? Lahat yan may kanya-kanyang din yan, may kakulangan din yan. Kahit tayo, lahat tayo may kanya-kanya tayong kakulangan. Ang advantage nitong Tulfo Brothers sa ilang mga politiko, matibay yung kanilang foundation. At ang kanilang foundation, kung ano yung nagpapatatag sa kanila, yung mga natulungan nila sa pamamagitan po ng kanilang mga programa. Yung television program nila, Raffy Tulfo in Action, malaki yung natutulong yan sa mga kababayan natin. Ganoon din po si Sir Erwin sa ACT-CIS Party List. Marami rin silang natutulungan at ganoon din sa kanyang mga programa. At yung mga problema, mga projects po ng gobyerno, lalo na mga previous administrations, napalpak, sino bang umaksyon dyan? Sino bang nag-expose dyan? Hindi ang mga Tulfo din. Yes, ayaw mo. Posibleng ikaw na nanonood, ayaw mo sa Tulfo Justice. Pero hindi mo pwedeng i-disregard yung bilang ng mga tao na natulungan nila sa kanilang programa. Sabihin na natin sa isang araw, sige, 100 katao ang natutulungan. Pero hindi lang yan 100. 100 pamilya yan. May kamag-anak yan, may nanay, tatay, asawa o kapatid yan, o may kapitbahay yan. Matutuwa, natulungan siya sa kanyang problema. Diba? Kaya nga pag may problema, ano sasabihin? Ipatulfo mo. Yung branding ng Tulfo. Yun ang nagpapatatag sa kanila. Isa yan sa advantage ng Tulfo Brothers kung bakit number 1 sila sa survey. Pangalawa, alam nila yung nangyayari sa ground. Kasi may mga reklamo, may mga nagre-reklamo sa kanila. Sa Raffy Tulfo in Action, iba't ibang kwento ng buhay niyan. Alam nila yung problema sa ground. Pero, yes, tulungan mo, immediate help. Bigyan mo yan. Halimbawa, lumapit sa'yo, bigyan mo ng 20 mil. Diba? Siya lang ang natulungan. Paano naman po yung mga nandoon sa Mindanao, nandoon sa Visayas na walang pamasahe para lumuwas ng Maynila para humingi ng tulong, 'di ba? Hindi lahat. Pero meron ang natutulungan. Kaya nga dito napapasok yung kanilang magiging tungkulin sa Senado at sa House of Representatives. Gumawa ng batas. Amyendahan yung batas na makatutulong doon sa mga biktima. Ano ba ito? Sige, Tulfo wants solo parents welfare law amended. ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo has suggested
amending the expanded Solo Parents Welfare Act to source the allowance of indigent single parents from the government. Let's assume, no, may humingi ng tulong. Solo parent siya, walang katuwang sa pagbuhay sa kanyang mga anak. Yes, matulungan mo siya, isa lang siya. Pero amiyandahan mo yung batas, buong Pilipinas makikinabang. Nakikita ninyo yung dynamics, ka-coffee. Kaya hindi mo pwedeng i-disregard yung mga ginagawa nila on the ground. Yun, advantage nga yan eh. Actually, pabor din sa atin yan, pabor sa kanila dahil nalalaban nila yung totoong problema sa ground. At magta-translate yan into policy. Kasi hanggang voka-voka lang, kung hanggang voka lang yan, hindi babaguhin yung batas, hindi gagawa ng programa para pakinabangan nila yan, baliwala lang yan. Diba? Pabalik tayo dito kay Sir Raffy Tulfo. Sa Raffy Tulfo in action, na napakarami rin ang lumalapit everyday, ka-coffee, humihingi ng tulong. Action man, Raffy Tulfo vows to help Filipinos in need. With the start of the new year, Senator Raffy Tulfo is not slowing down when it comes to public service. In a video message on Facebook, Tulfo promised to be always on standby people, especially those seeking action on grievances and complaints. Actually, iba rin kasi kapag inireklamo mo sa Tulfo sa totoo lang. Halimbawa, yung police na abusado, di ba? Isumbong mo kay Tulfo, mabilis ma-action na niyo, tatawagan agad yung boss eh. O tawagan mo yung general o yung police na yan under dyan, suspindihin, action agad. Kaya marami sa ating mga Pilipino, hindi mo rin masisisi yung mga Pilipino na nagre-resort into Tulfo justice. Diba? Sabihin nila, nilalagay sa kamay ng mga Tulfo yung kanilang hustisya, pero hindi mo rin sila masisisi eh. Kasi gusto rin nila ng mabilis sa pag-aksyon. Diba? Lalo na yung mga barangay issues, si barangay captain, kamag-anak ni ganyan, etc. Yung nirereklamo mo ay anak ng kapitan, paano mo aksyonan yan? Diba? So, ang tendency, mawawala ka ng pag-asa, ay kikimkimin mo na lang. Diba? Pero kapag ireklamo mo, ipatawag niya sa DILG, o di ba, puntahan siya ng kung sino man, tapos, o kahit paano, matakot man lang yan, itigil niya yung ginagawa niya. May positive impact din. Pero kung ikaw ay bitter, kung ikaw ay basher, lahat negative ang makikita mo. Tulad ng ginagawa nila sa administrasyon na ito, kahit maraming ginagawang maganda, puro negative ang nakikita. Anyway, going back, the broadcaster turned politico gave the commitment after expressing gratitude to those who have supported Raffy Tulfo in Action Center, Raffy Tulfo in Action Help Center through the years. Happy New Year! Welcome 2025! From my heart, ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa Raffy Tulfo in Action. Sabi po ni Senator Tulfo sa video clip na yan. In fairness, marami-rami na rin ang natulungan nitong programa na lang yan. This is more than just a television program, ka-coffee, and radio program. Napakaraming Pilipino po ang natulungan. Kaya hindi mo masisisi kung bakit gusto nila magpresidente si Raffy Tulfo eh. Bakit gusto nila magsenador itong Sir Erwin Tulfo? Kasi man natulungan sila eh. Or kung hindi man sila natulungan, yung kamag-anak nila natulungan. Or kung hindi man na-entertain sila, sige sabihin na natin yan, least case. O na-entertain sila sa mga programa na yan, napatawa sila, di ba? Naging kasama na nila sa panonood yan maghapon. Di ba? Yung iba, tingnan ninyo yung mga tatay ninyo, lolo ninyo, nakikinig sa programa, magugulat ka na lang, humahalakhak dahil sa mga storya na itinatampok doon sa mga programa na yan. Which is, nakatulong din sa kanila, di ba? Sa gumagamit ng content na yan. Sabi pa ni Sir Raffy Tulfo, ang ating pangako sa inyo, tulad ng dati at sa mga susunod na taon, ako po ay palaging narito para magsilbi sa inyo kung anuman ang inyong hinaing problema, anuman ang gusto nyong iparating sa akin at gustong paaksyonan. Nandito lang ako at kasama kayo. Sama-sama tayo para maging maligaya, hindi lang kayo, kundi ang ating bayan tungo sa ikaunlad nating lahat. Tulfo, a popular TV and radio host before joining the Senate, has retained his Raffy Tulfo in Action, a program that helps persons seeking justice and resolution to their problems, including legal concerns. Actually, malaking advantage ito magkapatid na Tulfo eh. Ako sure yan. Sure na sure yan. Sir Erwin Tulfo, baka mag number 1 pa yan sa Senate. Kasi may ginawa. May ginagawa. Kaya kayo, kung boboto kayo ka-coffee, kung tingnan ninyo, sabihin ng mga netizens o ng bashers, si ka-coffee maka-Tulfo. Si ka-coffee ini-endorse si Erwin Tulfo. Ang number 1 consideration ko, kung makakatulong yan kay PBBM, push tayo dyan, di ba? Makakatulong sa gobyerno, makakatulong sa administrasyon. Excuse me. Kung hindi makakatulong sa administrasyon, wag nyo na iboto. Kasi mamaya maging pasaway lang yan eh. Di ba?
kontra lang ng kontra yan sa gustong gawin ng administrasyon. Wala namang masama sa pagkontra, pero make sure na yung gagawin mong pagtutol, may ambag, may contribution, may resolution. Hindi yung puro question ka lang ng question, wala ka namang ginagawa. Diba? And I think si Sir Erwin Tulfo, malaki ang maitutulong niya sa administrasyon ni PBBM. Diba? Si Sir Raffy Tulfo, nakikita niyo naman ang ginagawa niya. And I think, sa 2028, mukhang siyang magiging presidente susunod na presidente. Kasi si Sara, tila bagsak na ito. Sino pa ba yung major contenders dyan sa pagka-presidente? Bagamat sabi ni Sir Raffy Tulfo, hindi siya tatakbo, di ba? Matingnan natin. Nasa taong bayan po yan. Posibleng ayaw mo sa mga Tulfo, pero we have to respect yung kagustuhan ng mga mabababang tao na tinitingnan. Actually, mabababa yung term nila. Masa daw, mga mahihirap daw . Yun daw yung mga supporters ng Tulfo Brothers. Tingnan nyo ka-coffee, tansyahin ninyo. Diba? Irespeto natin kung ano magiging desisyon ng taong bayan. Kung iboboto siya, magna-number 1 siya, why not? Diba? Respect natin kung ano yung desisyon ng taong bayan. Anyway, nasa demokrasya po tayo at dumadaan sa halalan. At iboboto natin kung sino yung gusto natin maglingkod para sa bayan. Sige, i-komento po ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.